Purihin ang ating Panginoon. So welcome po sa ating Miracle Night. Ayan. May mga, sisimulan ko po ito sa mga tanong. Ayan. So pwede nyo po itong sagutin. Ayan. Unang tanong po, nais mo ba na makapunta sa iba't ibang mga bansa to minister? Amen. Amen. Ayan. So kagaya ko po na nagbukas ng opportunity. Ayan. Para makapag-minister po sa Singapore. Hopefully, the Lord will provide and give me favor. Ayan. So lahat po tayo dito nais nyong makapunta sa New Zealand, New York, United Kingdom, Qatar, grabe. Iba't ibang mga bansa to share God's Word. Kasi tayo mga Pilipino, we are known as fluent in English. Isa tayo sa mga magagaling na magsalita in English. That's universal language. Kaya tayo talaga in-equip ni Lord to go and make disciples of all nations. Amen. And next question, nais mo ba na magamit ni Lord in the maximum potential? Amen. Na maraming maa-unlock, maa-unleash na potential kapag ginamit tayo ni Lord. Amen. Yung mga hindi natin kayang gawin before, magagawa natin. Ayan. So yung mga hindi kayang kumanta dati, kakanta para sa Lord. Amen. Hindi kayang maggitara. Diba? Maggigitara para kay Lord. Kasi kay Lord naman nanggagaling ang talent and skills. Amen. Ayan. So this one is the personal one. The question that is personal. So kung nais po natin yun, ito ang tanong po na, para sa bawat isa sa atin. Kasi ang church, hindi po itong building. Tama po. The church is the assembly of the called out ones. So we are called, or tinawag tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So kapag may tinatawag ang ating Diyos, merong dapat iwan. Ayan. Kasi, praise. Kapag tayo'y tinawag ng ating Panginoon, we need to leave some things. Kaya ang tanong, kaya mo bang iwan ang mga dapat mong iwan? Kaya mo bang itigil ang dapat itigil? So that we can answer yes to God and no to sin. Kasi hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng yes, yes, yes. Okay? It's always yes, Lord, and no to sin. Kagaya po ng ito. Ito kasi ang ating mission. Yan, meron po ditong ends of the world picture. Ito po ang ating ends of the world kung saan tayo dadalhin ni Lord. Iba't ibang mga bansa. Next picture is our Samaria, the Philippines. Okay? So nais natin, hindi lang tayo magamit sa iba't ibang mga bansa, pero dito sa Pilipinas, makapag-share din tayo ng Word of God. And next, our Judea. This is my Judea. Okay? So this is my family. Ayan. So yan po ang aking pamilya na gusto kong makakilala sa Panginoon. Maranasan ang ministry of PhD to receive the Lord Jesus Christ, to receive healing and deliverance. This is what we wanted. Di ba po? O ako lang. So lahat tayo gusto natin ito. And this is our mission. This is also what the Lord wants for us. Ayan. Kaya ang tanong, are we ready to live what we need to live? Kasi sabi po sa Luke chapter 9 verse 3, nung magsisimula ng mag-ministry ang mga disciples, sabi ni Lord Jesus Christ, He told them, take nothing for the journey, no stuff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Na tayo bilang tao, di ba po pag pupunta ng ibang bansa, talagang may mga maleta, may mga bag, may extra money, lahat ng mga kailangan gawin ay gamitin, dalhin.
Pero sabi ni Lord Jesus Christ, wala kang dadalhin. Iiwan mo lahat. Okay? Kasi it speaks of dependency. Magre-rely tayo kay Lord. Okay? Kasi baka yung dala mong gamit, diba, na, let's say, di ko naman po minamaliit ang mga class A. Okay? Mga hindi original. Maganda pa rin yan. Pero pwede kang bigyan ni Lord ng original. Amen? Pwede kang i-bless ni Lord ng mga totoong ginto. Hallelujah. Kaya, ang gusto ni Lord, mag-rely tayo sa Kanya. Not on the things on this world. And also sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, sabi po, as obedient children, amen. Lahat po ng obedient children, say amen. Amen. Ayan. Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Amen. So dito po nagfo-fall yung tinuturo sa atin in the past weeks that our holiness is not our own. It is the Lord's Jesus Christ. Diba? Hindi siya sa atin. Sabi dito, be holy because I am holy. Kasi siya ay banal. Okay? Kasi we cannot be holy on our own. Sinabi po sa Bible na lahat ng mga ginagawa natin, parang maduming basahan sa harapan ng ating Panginoon. But because of our Lord Jesus Christ, we can be holy kasi binayaran na lahat ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Amen. We are made holy. Na habang meditate po ako ng Word of God, talagang nireveal sa akin ni Lord na si Lord Jesus Christ hindi lang namatay for us to have eternal life, but also for us to have a holy life. Buhay na banal. Kasi si eternal life po, may experience natin siya once we die. Once we die. Ayan. Kasi malayo, pwede nating ma-experience ang presence ni Lord here on earth, but not 24 hours. Hindi pa. Araw-araw, palagi. Di ba kasi present pa ang sin. Nandito pa ang sin sa mundo. Nandito pa tayo sa sinful world. That's why, mararanasan natin ang fullness of eternal life with God kapag tayo wala na dito sa mundo. So, bakit kaya pinrovide ni Lord ang holiness? Kasi nga, nandito pa tayo sa mundo. We need to be holy so that we can operate in the light of God. Amen. So, pinagkatiwalaan tayo ng Lord ng ministry of PhD na hindi natin nalalakaran before. Ng 3, di ba? Pero before, nagpe-preach tayo ng word. Nagpe-pray tayo for healing. But deliverance, it's not yet present. Pero ngayon na pinagkatiwalaan tayo ng Lord sa ministry of PhD, kailangan natin ang Diyos. Every single moment. Na ang pag-maintain natin ng relationship natin kay Lord ay kasabay doon ang pag-maintain ng kabanalan natin. Amen. That's why treat yourself and everyone with care. Diba? Kasi nga, inutusan din tayo ng Lord na mahalin ang ating kapwa. So, the enemy wants na magkaroon ng kaguluhan, wants na madumihan tayo, magkaroon ng patayan, pagnanakaw, kasiraan. Yun ang gusto ng enemy. That's why we as Christians, follower of the Lord Jesus Christ, we need to take care of ourselves and everyone around us. That's why ito po ay pinamagatang made qualified. Na before, hindi naman talaga tayo qualified, but the Lord qualifies us. Amen. Amen. So basahin natin sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24.
You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. So, as Christians, we are to put off our old self and to put on Christ. Na para siyang damit na dapat hindi mo na sinusuot. Amen. Si old self na dapat patay na. Na dapat nakabaon na. Hindi, dapat nga nakapako na sa krus. Kasi yun ang dahilan kung bakit napako ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi na dapat siya ang suot-suot natin. So, as Christians loved, called the Holy God, we need to, number one, make ourselves busy talking to God so that we won't have time to gossip. This is big deal kay Lord. Na kapag nakakita tayo ng kamalian ng ating mga kapatid, ayan, wag na nating pagchismisan. Again, pinapaalalahanan po sa atin na kapag nakakita tayo ng pagkakamali, let's rebuke, let's correct, let's pray for them. Hindi para pagchismisan. Sabi po sa chapter 4, Ephesians chapter 4, verse 25, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. That's why we need to care for each other, kasi we are one in Christ. Amen. Na number 2, make yourself busy reading the Word of God so you won't have time for worldly things or fleshly desires. It all sums up. Lahat ng hindi nagbibigay kaluguran sa mata ng ating Panginoon, hindi katanggap-tanggap sa Kanya, ay wag nating gawin. Instead, make ourselves busy reading God's Word. Kung wala tayong gagawin, may spare time tayo, let's read God's Word. It says here in verse 26, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. An open door sa kaaway. That's why we need to guard our lives and make ourselves busy doing God has called us to do. Amen. Sabi niya po yun sa Joshua, meditate God's Word day and night so that wala na tayong time for worldly things or fleshly desires na magbibigay pa ng foothold sa enemy. Number 3, last. Make yourself busy in loving people so you won't have time to hate. Diba? Kasi kapag busy ka na sa pagmamahal sa kanila, makikita mo na yung mga kapuri-puri, kaaya-aya sa mga taong yun. Diba? Hindi yung pagkakamali nila. Parang 24 hours ka nakatingin, kailan to magkakamali. Diba? Para may mapupuna ako. So, hindi po ganon. Diba? We are called to love each other. So, dito po sa 3 point, binanggit ko talaga ang busy, intentional. Kasi nga, gusto ko po. Ako din may gusto, no? So, gusto ng ating Panginoon na wala na tayong gana na magsayang ng oras. Kasi it's just all a waste of time. Diba? Our time here on earth is very, very precious. Sobrang halaga sa ating Diyos. Na wala na dapat tayong oras sa kasalanan o sa paggawa ng mali. Kagaya ng sinasabi ni Mommy Rev, na kapag kasalanan, ew, what's that? Diba? It's not in my system anymore. That's a bad habit. Oh my. Wow. Diba? So, it's not, hindi na siya normal sa'yo. What's normal in this world is not normal sa ating bilang Kristiyano. Amen.
Kasi gusto ng ating Panginoon, babalik tayo sa umpisa, magamit tayo here sa ating Judea until the ends of the earth, until the ends of the world. And part of that is the holiness of God. Kasi kapag tayo namumuhay ng may kabanalan, yung work ni Lord, malayang-malayang kumilos sa ating buhay. Diba? Paparating ka pa, ramdam na ng karga. Ayan na sila. Kasi nga yung kabanalan ng Panginoon, nasa sa atin. And it comes with the anointing of the sovereign Holy Spirit. Kasi napiplease ang ating Diyos. Amen. Amen. Nadarating yung time, di ba meron tayong mga, JCTD, JA1, mga tanyag na church dito sa atin, sa Philippines. So darating din ang time na darating din tayo sa time na gano'n na din yung anointing, level of anointing natin, na hindi lang sila ang kilala sa deliverance. May Christ the Rock Covenant Church International din po. Grabe naman si Lord. Diba? Na darating yung time na mafe-feature din tayo. Ito yung mga nagpapalayas ng mga demonyo. Hallelujah. Amen. Ito yung church na sumusunod sa Diyos. Amen. Alam niyo po ba, naging prayer ko po yan. Dun sa Lagro pa lang. Kasi po, pag sumasakay po ako papuntang Lagro, sabi ko, Lord, gusto ko magkaroon na ng plaka na, plaka po ba yun? Parang yung nakalagay sa harapan ng jeep na CRCC. Ganon. Yung parang may lugar na, CRCC doon yung tutungo. Ganon. Sabi ko, Lord, gusto ko ng ganon. Yung parang kapag hindi na magtatanong, may makikita ka sa jeep, CRC, Christ the Rock. Yun. Okay? Christ the Rock Bukawi, Christ the Rock Lagro, kilala na. Hallelujah. Not because of our own strength, but because of God. Hallelujah. And also, ito din po, yung anointing na sobrang kapal, na even si Satan, maaalarma. Ay naku, kailangan ng pigilan to. Unstoppable ang Christ the Rock. Nasa year sila ng unstoppable rapid growth. Dapat hindi magtagumpay, dapat hindi. Ganon. Ganong level. Kasi ang ating pinaglilingkuran is unstoppable. Amen? That's why the unstoppable anointing will flow in our lives. Kasi unstoppable ang ating pinaglilingkuran na Diyos. Amen. That's why iwan ang dapat iwan, itigil ang dapat itigil. Next, the sovereign Holy Spirit will guide us on what is the right thing to do. Amen. Kasi there is no falsity sa ating Diyos. Laging true, laging right ang alam ng ating Panginoon. Amen. And next, ito ang ating goal. The Lord is pleased with our lives as individual, and the Lord is pleased in our church. Na kapag titignan tayo ng Lord, mapapangiti siya, grabe yung anak ko na to. Matindi. Kahit na anong temptasyon, diba? Kahit anong hamon ng buhay, talaga kahit gumapang pa, susundin ako. Gagawin kung ano yung gusto kong gawin niya. Kahit pigilan siya ng pamilya niya, pigilan siya sa work, kahit at risk na din yung buhay niya, susundin niya ako. Kasi si Lord, hindi siya ang magkamali ay pipingutin ko. Hindi eh. Kaya, ang tanong, are we ready to live na kailangan nating iwan? Itigil ang kailangan itigil. Because at the end of the day, what really matters is na please ko si Lord. Okay lang kahit hindi ko ma-please yung tao sa paligid ko, basta na please ko si Lord. Nothing else matters. As long as I know this is what God wants me to do.
Praise God. Let's close our eyes and let's pray. Lord, thank you so much. Kasi hindi mo kami iniwan. You're always guiding us, directing us, rebuking us. Thank you, Lord. Thank you, Sovereign Holy Spirit, for making us sensitive on what we need to do and what are the things we need to stop doing. May you continue to mold us, oh God, because we want to be mightily used for your kingdom and for your name. Lord, we want to be the ones who will share your word until the ends of the world. Lord, that's what we want. That kind of anointing, that kind of obedience, oh God. And we believe that nothing is impossible with you. That you will provide everything that we will need. Thank you, Lord. And this we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah. Tayo po ay lumapit na sa Panginoon sa panalangin. Let us all rise. Tayo po ay manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you for your word. Thank you for this month, O God, for us to grow in holiness. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na kami pong lahat ay iyong inaayos. Kami pong lahat ay iyong binabago, Panginoon. Thank you for molding us. Thank you for transforming us, O God. At sa gabing ito, Panginoon, ang aming pananalangin, kinikilala namin, Panginoon, na kailangan ka po namin. Without you, we are nothing. Apart from you, we can do nothing. We need you, Lord. We desire more of you in our lives. Lord, kinikilala din po namin, Panginoon, that holiness is impossible without you. Pakabanalin niyo po kaming lahat, Panginoon. Kaya po kami patuloy na lumalapit po sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Lumalapit kami sa iyo sa pamamagitan ng inyo pong makapangyarihang mga salita. Tulungan niyo po ang Christ the Rock, O God, to fall in love with you, O God, through your powerful word, through the revelation, through your revelations, O God, coming from your holy word, O God. Panginoon, tulungan niyo po kami to grow in holiness, Panginoon. Sa pamamagitan ng paglapit namin sa iyong presensya, sa aming pong pananalangin, Panginoon. Kaya po kami narito, O Diyos, sama-sama as one spiritual family. Because we recognize, O God, that we need you. At sama-sama kami, Panginoon, nagkakaisa, united, O God, nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Inaangkin, Panginoon, ang mga kasagutan sa aming mga panalangin. Because we know, O Lord, we believe that every time we gather together, every time we are united, Lord, ikaw ay tumutugon, Panginoon. May kakaiba kang pagsagot sa aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah! Kaya po, Lord, sa gabing ito, kaming muli ay naririto, Panginoon, maging sa mga kasama namin sa FB Live. Nagkakaisa po kami. Lumalapit sa iyo. Hinihiling, Panginoon, maranasan ng Christ the Rock ang unstoppable rapid growth. We are claiming Genesis chapter 22, verse 17. I will bless you with incredible blessing. I will multiply your descendants into countless thousands and millions, like the stars above you in the sky, and like the suns along the seashore. They will conquer their enemies. Panginoon, nananampalataya po kami na magiging totoong-totoo
ang Genesis 22 verse 17, sa Christ the Rock, at sa buhay ng bawat isa po sa amin, unstoppable rapid growth, Lord God. We believe, oh God, that the very best is yet to come, na hindi matatapos ang taong 2025, na may kakaiba kaming mararanasan higit sa mga nakalipas na taon. Nais po namin itong lakaran ng may pananampalataya. We reject every lies of the devil, every doubt, every unbelief. Hindi namin tinatanggap, Panginoon. Ang tinatanggap namin ay ang pangako sa iyong mga anak. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pakalinisin niyo po kami sa gabing ito. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, church. Magpalinis tayo kay Lord before we continue. This month is the month of holiness for all of us. God is cleansing the church. Because our God is a holy God. Nililinis tayo ng Panginoon dahil gagamitin niya tayo for His pleasure. Gagamitin niya tayo for His purpose. At gagamitin niya tayo with a demonstration of His power. Nais kang gamitin ng Panginoon for noble purposes. Magpalinis ka kay Lord. At patuloy tayong maging malinis sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Let us repent, confess our sins to the Lord, and let us believe that our Lord Jesus Christ already paid the punishment of our sins. Kaya handang-handa ang Panginoon na patawarin ang lahat ng lumalapit sa Kanya ng buong puso. Seryosong lumalapit sa ating Diyos. Sa gabing ito, lilinisin ka ng Panginoon at pababanaling ka upang mas maging kagamit-gamit ka pa para sa Kanyang layunin. Thank you, God. Thank you for the cleansing. Sanctify your people right now, Sovereign Holy Spirit. May you touch each and every one of us. At maging malinis po kami, Panginoon, sa aming isipan, sa aming damdamin, sa aming puso, sa aming mga bibig, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa po namin. Forgive us! Forgive us, Lord. We renounce every works of darkness. Kinikilala naming nagkasala kami, winawaksin namin ang lahat ng ito. Lahat ng kasalanan, lahat ng kasamaan, lahat ng karumihan na nagmumula sa dyablo, hindi namin tinatanggap. Our body is the temple of the Sovereign Holy Spirit. And I want that statement, that truth from the Word of God to sink in. Your body is the temple of the Sovereign Holy Spirit. Only the Sovereign Holy Spirit will dwell and will fill that body. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Puspusin niyo po kami ng inyong presensya, ng inyong dunamis power, at ng inyong anointing, increasing anointing to be upon us. Hallelujah, hallelujah. Sa ating pagtatapos, we still have two important prayer items. Alam ko lahat tayo may kanya-kanyang mga personal prayers to the Lord. And God is telling you,
Alam ni Lord ang pangangailangan mo. Huwag kang mag-alala, nasa kamay ng Panginoon ang kasagutan. Sa lahat ng iyong mga pangangailangan, sa lahat ng iyong panalangin, lumapit ka kay Lord. Gawin mo lahat ng kaya mong gawin upang lumapit sa Panginoon. Nasa kanyang mga kamay ang kasagutan. Before we end, let's pray for our fourth wave of Unstoppable Harvest this coming May 25. Let us pray for our campaign, Bring One, Win One. Nananampalataya tayo na ang lahat ng ating dadalhin makakakilala kay Lord. May mga gagawin tayo, mag-exert tayo ng effort, subalit higit sa lahat, manampalataya tayo that the Lord will pour out His saving grace, His saving power, at ang mga ninanais natin na dalhin sa paanan ng ating Diyos, aabutin ng Sovereign Holy Spirit. Ngayon pa lamang kumikilos na si Lord. Patuloy na kumikilos si Lord. Gagamitin ka niya, gagamitin niya tayong lahat ng bawat isa. Let us be bold and full of love. Let us invite our families, our loved ones, our friends. Thank you, God. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po ang May 25. Gamitin niyo po ang araw na yan, Panginoon, ang amin pong fourth wave ng Unstoppable Harvest para sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Hindi po namin nais, Panginoon, na abutan sila ng rapture o ng kahit ano paman. Ang desire ng puso namin, sama-sama kaming lahat, ang aming mga pamilya, lahat ay makakakilala sa iyo. Kaya nga po, pinangahawakan namin ang Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus. Kami po ay nanampalataya na, Panginoon. You will be saved. You and your entire house. Thank you, Lord. Thank you for your promise. And lastly, let us pray for our beloved nation. Hallelujah. Let us pray for genuine revival for our nation. Na maraming maitanim na mga churches sa bansang Pilipinas. Maraming mga Christ the Rock churches ang maitanim sa bansang Pilipinas. Umikot kami sa Bulacan. Umikot kami, nasa San Jose pa lang kami. Santa Maria, DRT, napakalaki pala ng Bulacan. Bulacan pa lang, hindi na tayo mauubusan. Lord, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Panginoon, nananampalataya kami. Naniniwala kami, Panginoon, ang magbabago ng bansang Pilipinas ay hindi ang mga bagong politiko na naluklok, Panginoon. Pwede nyo silang gamitin na instrumento, Panginoon. Subalit kinikilala namin na Ikaw, aming Diyos, ang magbabago sa bansang Pilipinas. At gamitin nyo po kaming inyong mga anak. Gamitin niyo po ang church. Hallelujah. For you have given us the anointing. You have given us the power of God. Si
Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na ang kapangyarihan na ipinagkaloob niyo po sa amin without measure, more than all we ask or imagine, the power that is at work within us. Salamat po, we are claiming the fulfillment of the 100 and more daughter churches for Christ the Lord. In the entire nation of the Philippines and nations of the world. Tumawag ka ng mga kalalakihan at kababaihan sa mga huling panahon na ito na gagamitin mo, Panginoon, with sense of urgency to fulfill our calling, to go forth, to make disciples, to plant churches, to fulfill our mission of world evangelization. We give you glory, we give you honor, we give you worship, O God. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito ng panalangin. Pwede ba nating tawagin bago tayo tuloy ang magtapos? Yung mga nagse-celebrate ng birthday, si Joey, tapos si Lou. Meron pa bang mga nakalimutan tayo? Meron bang malapit yung birthday? Parang ano lang to, parang sambukojin lang, basta nandun sa man. Dito ka na, mag-pray natin sila. Amen? Pwede nyo silang regaluhan ng mga material na bagay, pero yung panalangin talagang ipe-penetrate nito yung buhay nila. Amen? Maaaring may mga panalangin nga hindi nila alam noong pang panalangin, pero tinutupad ng Diyos sa mga buhay nila. Amen? Ito natin ang ating mga kamay dito sa harap, panalangin natin sila. Panginoon, ang panalangin namin kay Joey, kay Mary Lou, mahabang mga buhay. Maraming mga taon na maglilingkod sa iyo, mai-enjoy nila, Panginoon, ang mga regalo mo sa kanila, ang magandang plano mo at layunin. May plano ang dyablo sa mga anak ng Diyos. Ang plano ng dyablo ay premature deaths. Ang lahat ng yan, winawasak namin sa kanilang mga buhay. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, long and satisfying life ang aming dalangin sa kanila. Increasing anointing be upon them in the mighty name of our Lord Jesus Christ. At sa taong ito, Unstoppable Rapid Growth, Lord, ang ibinigay niyo po sa amin, mararanasan po nila. Mararanasan nila ang unstoppable rapid growth, Lord. Hallelujah! Mararanasan nila ang pabor mo, Panginoon. Hallelujah! Kakaibang pabor ang iparanas niyo po sa kanila. Ikaw ang magbukas ng maraming mga pintuan sa kanilang mga buhay. Supernatural promotions to be upon them, O God. Ingatan sila palagi, paligiran sila ng iyong mga anghel. And Lord, itong taong ito, maging sensitive sila sa iyong mga galaw, sa iyong tinig, marinig nila, Panginoon, ang iyong pangungusap, ang iyong direction para sa kanila. Pagpalain niyo po ang mga kamanggagawa namin na ito, Panginoon, na naglilingkod para sa iyo. Ang mga kapamilya naming ito, dito po sa Christ the Lord. Thank you, God, for their lives. And thank you for answering all our prayers. In the most powerful and precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Patuloy po nating sambahin at purihin ang ating Panginoon sa gabing ito, Command Church. Patuloy nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw
tomorrow po para sa ating Sunday service. 10 a.m. po dito po sa Christ the Rock. Shalom, shalom! See you tomorrow.